Where to stay in Bangkok, Thailand. So, isa sa problema ng maraming mga travelers or yung mga magbabakasyon is kung saan nga ba strategic magstay dito sa may Bangkok, Thailand. So, sa video na ito, i-share ko yung personal experience ko. Bali, twice na ako nakapunta dito sa may Bangkok, Thailand, and dalawang areas din yung napagstayan ko na. So, siguro i-share ko sa inyo yung personal experience ko and yung mga insights ko and mga napansin ko sa dalawang areas na yon. So, unahin natin, nung way back 2022, pumunta kami dito sa may Bangkok, Thailand at sa may Pratunam area kami nagstay. So, sa may picnic hotel kami nagbook. Kasama ko si mama at si papa. So, tatlo kami doon. So, naalala ko pa noon, yung picnic hotel, nabook ko yun kasi nakita ko yun sa may travel vlog ni JM Bangkisyo. Bali, isa siyang travel content creator. I think kilala niyo siya kapag nagta-travel kayo. Sikat siya sa marami siyang mga videos, mga travel videos sa YouTube. Shout out and thank you kay Sir JM Bangkisyo for making such beautiful travel videos na kung saan, ayun, mas napapadali yung buhay ng mga travelers. Kasama ako doon. Anyways, balik tayo doon sa picnic hotel. Yun, ang review ko doon, maganda yung hotel. Tapos, included na yung breakfast. Tapos, naalala ko pa, malawak yung room namin noon. And nabook ko yata yun way back 2022 ng around 1,600 baht. Lumalabas mga 2,700 pesos. Good for 3 packs na yun. Tapos may kasama ng breakfast. So, okay na okay. Good deal na yun. Hindi ko lang alam ngayon kung magkano. I-share ko na lang kung magkano lumalabas yung rate niya per night sa Klook ngayon as of February 2025. So, okay nga bang magstay dun sa Pratunam area? Yung mga sikat kasi sa Pratunam area is mga shopping malls. Andyan ng Pratunam, Platinum Mall, Central World, MBK, andyan din yung Big C. Yan, magkakalapit yung area na yan. Kapag ang pinaka-goal nyo dito sa may Thailand, dito sa may Bangkok, Thailand, ay mag-shopping, I think pinaka-strategic na magstay is sa may Pratunam area. Naalala ko parang kami from picnic hotel, siguro mga 10 minutes lang yata na grab yun papuntang Platinum Mall. Tapos, sobrang lapit lang talaga niya. Ang exact location nung picnic hotel is ilalagay ko dito. Naalala ko, mga 10 minutes walk siya from a BTS station. And dun sa bandang harapan niya, actually siguro mga 20 meters away is merong 7-Eleven. Nung kami bumibili ng mga kailangan namin, kamari, mga toiletries, ganyan, or snacks. Kasi kasama na nga dun sa accommodation namin yung breakfast. So, hindi naman na kailangan namin breakfast. So, mga snacks lang, ganun. So, yun yung experience natin sa may picnic hotel, sa may bandang Pratunam area. So, ngayon naman, as of the moment, ngayong February 2025, nandito tayo sa Bangkok, Thailand. And nandito tayo nag-book naman sa may Silom area. So, itong na-book nating hotel is called The Red Planet Surawong. So, based sa research ko, dalawa yung branch ng Red Planet dito sa may Bangkok. Yung meron sa may Asok area and meron dito sa may Silom area. So, itong Silom area naman, ang first time natin magstay dito. So, share ko na lang din yung room tour natin ng room natin dito sa may The Red Planet Surawong. Wow! Pretty decent naman. Unang itsura, parang ano na siya. Para lang siyang, medyo maliit lang siya for me ha. Kasi pagpasok nyo, ito na kaagad yung wall na nandito. Tapos, ayan na yung bed natin. Pakita ko sa inyo. Ayan, pagpasok nyo dito, room tour na tayo, quick room tour. Merong salamin dito. And on your left is merong electric kettle, tapos pwede kayong magkape, tapos may saksakan dito, and parang merong, table, and may safety deposit box, and ano ba to? Okay, may mini fridge tayo. Tapos, yan, pwede kayong mag-work dito. Yan, may pailaw pa sila dito. And here's our bed. It's a queen size bed. Tapos, dito, meron tayong saksakan and maganda is full yung mirror sa taas. So, parang kahit na nagpe-prepare ka, dito na may salamin na dito, may salamin ka rin dito sa kabila. Meron pa silang nakaprovide na
hair blower. And also, meron tayong television. And, yan, air condition. Tapos, meron pa tayong sampayan dito. Tapos, medyo nasa street side tayo. So, sana hindi maingay sa area na to. Tapos, punta naman tayo sa area ng toilet. So, here's their toilet. Hello! Meron ditong provided na hand wash, mirror. Tapos, meron ditong sink. And ito yung WC. Meron naman tayong bidet. Tapos, may sampayan dito. And here's their shower area. I think hot and cold naman to. Ayan, may provided naman ng, ano ba to? I think shower gel. So, dito sa Red Planet Surawong, nag-book tayo ng 4 nights. So, ito yung mga nagustuhan ko dito sa may hotel natin dito sa may Red Planet. Una, malakas yung tubig nila. So, ang sarap maligo. May hot and cold shower naman sila. Tapos, may heater naman. So, talagang sobrang sarap maligo kasi malakas yung tubig. Pangalawa, nasa may corner room tayo. Nandun tayo sa pinakadulo na room. So, maganda. Pangatlo, merong bintana. Kaya, every time na, na pag umaga, ganun, open mo lang yung bintana, may papasok na sunlight. Tapos yung pinaka nagustuhan ko dito sa room natin is everyday, yan, nililinis yung ating room. Pinapalitan pati mga linens, ganyan, mga bedsheet natin, ganyan. Nalaman ko yan kasi meron yung part na parang medyo nadumihan ko. Tapos kinabukasan is nilinisan nila. Nawala na yung dumi. So, ibig sabihin, pinalitan nila yung bedsheet, diba? Tapos, 24 hours naman yung kanilang reception. So, maganda yun sa hotel kasi nga, alam mo yun, kahit anong oras kayo mag-check-in, ganun, or na-late kayo ng check-in, pwede pa rin kayo mag-check-in. Ang check-in time nila dito is 2 p.m. and ang check-out time is 12 noon. So, ito naman yung mga hindi ko nagustuhan sa ating accommodation dito sa may Red Planet Surawong, para lang magka-idea rin kayo. So, una is wala siyang complimentary mga na water. Pangalawa, hindi provided yung ibang toiletries like yung toothbrush, mga ganun. Though meron naman akong toothbrush. So, pero kapag dumating kayo dito, tapos baka mag-expect kayo na may toiletries, ganyan. So, sinasabi ko na lang din. Pangatlo, wala silang sleepers, ganyan. Normally kasi, di ba, may sleepers ka. So, baka di kayo magdala ng sleepers. Tapos, yung napansin kong next is yung kapag may nagfa-flash dun sa kabilang kwarto, naririnig siya dun sa kwarto mo. Yung flash sa sobrang lakas ng pressure. Yun lang naman. Though, kapag normal na days, pero kapag sa buong stay naman natin, parang hindi naman siya naging malaking effect. Kasi parang, ewan ko, sa buong stay ko dito, 4 nights, ang sarap lagi ng tulog ko. Ganun, kasi ang sarap ng lamig ng aircon, ganun. Or feeling ko kasi malinis kasi yung room natin. Kaya, alam mo yun, hindi ako nag-aalala na yung malikabok, ganyan. Tapos hindi ako nag-aalala na may ipis, mga ganung Tapos parang na-feel ko naman na safe ako dito sa may Red Planet Surawong. Kaya, na-enjoy ko yung stay natin. So, nabook ko pala ang hotel na to sa Agoda at nabook natin to ng total stay natin is 6,500. So, divided by 5. So, lumalabas na around 1,300 pesos per room per night. So, kapag dalawa kayo, siguro around 650 per person. Kasi good for 2 yung room natin. Kaya parang, 650, okay naman na yun. 650 per night per person. Tapos dalawa kayo. So, okay na yung good deal na siya. Tapos, naka-discount pa tayo kasi gumamit ako ng code ko sa Agoda ng 10% off na Wonder J Agoda. So, kapag mag-book kayo ng any hotels, Agoda, make sure to use my Agoda code that is Wonder J Agoda. So, saan mga ba located ang Surawong? So, itong Surawong is nasa may Bangrac District siya. So, andito siya sa may Silom area. Yung Silom area naman, sobrang sikat niya sa mga nightlife, ganyan. May mga night markets din sila dito. Dito rin yung area ng Mahanako, yung may skywalk. And itong location ng Red Planet Surawong, nagustuhan ko siya kasi ang lapit lang niya sa may BTS, sa MRT, ganun. For me, malapit lang siya kasi mga siguro 10 minutes walk lang siya. Pero ewan ko sa inyo,
kasi mga 700 to 800 meters siya. So depende talaga sa inyo kung ano mo yun. Ako kasi gusto ko nang lalakad. So yung 700 to 800 meters malapit na siya sa akin. And pinaka nagustuhan ko pa dito, sa baba ng building na to, merong 7-Eleven na 24 hours open. So hindi talaga tayo problema ng alam mo yun, pagkain natin kahit late tayo gumising or late tayo umuwi, may kakainin ka pa rin ay sa 7-Eleven dito sa may Bangkok Thailand. Sobrang accessible ng mga ang dami nilang options, selections ng mga makakain. So kahit nga sa 7-Eleven mabubuhay ka na talaga, tapos pasok talaga sa budget. Kamari yung pad krapaw nila nasa 35 baht lang, yun yung meron din silang mga, alam mo yun, sandwiches na 35 baht. So, lumalabas siguro mga 50 pesos yun, mga ganun. So, bubuhay ka na. May rice ka nun, meron ka pang pork. Tapos, yun, may mga drinks sila doon. Masasarap naman yung drinks nila doon. Tapos, sikat kasi yung Bangkok Thailand talaga sa mga convenience store nila na, alam mo yun, masasarap na, ganun. Tapos, budget friendly pa. Tapos naalala ko pa, itong area natin na Silom area, nandito malapit yung sa may Lumpini Park. So kapag pumunta kayo dito sa Bangkok, make sure na bisitahin nyo yun. Natuwa ako sa park na yun kasi napakalawak, free lang ang entrance. Tapos ang dami mong pwedeng gawin. Isa, mag-jogging, ganyan, or mag-walking. Pangalawa is pwede kayong mag-sightseeing lang kasi sobrang relaxing doon kasi napapalibutan ng puno, ganun. Tapos meron pang palaruan yung mga bata doon na ginawa. Tapos, ang pwede nyo pang gawin doon is mag-boating. Free lang yung boating doon. Oo. Grabe, natuwa nga ako doon. Nagulat ako. Parang sa may Burnham Park, ganun. Pero walang bayad yung boating. So, dito yun sa may Silom area. So, nakakatuwa. Maganda tong location ng Silom. Feeling ko kapag babalik ulit ako dito sa Bangkok is dito ulit ako sa Silom area maghahanap ng accommodation ko. Kasi parang nagustuhan ko yung accessibility ng lahat. Malapit lang siya sa Siam na area, ganyan. Doon naman yung ibang mga malls, doon yung Icon Siam, ganoon, Siam Paragon. Siguro mga 10 minutes away lang to yun dito sa may Silom area. So nagustuhan ko rin talaga tong Silom area. So marami pang mga ibang mga location or areas dito sa may Bangkok Thailand na pwede yung pagstayan. So sa personal experience ko, dalawa lang yung napagstayan ko, Pratunam and Silom. So pwede yung i-consider kung gusto nyo talagang pasok doon sa inyo yung mga nasabi kong mga qualifications, ganyan. Pero narinig ko sa Siam, doon kayo magstay kapag pang family. Ayan, marami ring accessible na mga pwedeng gawin doon. Tapos usually doon yung pick up point kapag may mga, alam mo yun, day trips kayo, kapag sa Ayutthaya, doon sa may Siam Paragon. Pwede din na consider nyo doon kayo sa Siam area magstay. Anyway, isingit ko na lang din, hindi lang pala sa Agoda ako may code, meron din tayong promo code sa Klook. Kapag magbubook kayo ng hotels, ng airport transfers, eSIMs, activities nyo sa Klook, pwede nyo gamitin yung code ko na WonderJKlook para maka-avail kayo ng up to 5% discount. Kasi sayang din yung mga codes na to kasi, alam mo yun, sobrang makakatulong talaga siya sa travel nyo, yung simpleng like parang 100 pesos na discount, ganyan 200, pangkain nyo na lang, di ba? Di sayang din. Pero ayan, thank you sa lahat ng mga gumagamit ng mga codes natin, ganun, kasi sobrang nakakatulong din sa mga travel natin. Lalo na kapag kamari yung mga nagbubook sa hotels nila, ganun, tapos nakakatuwa na nagme-message sila na ginamit nila yung code ko. So sobrang thank you po sa inyong lahat talaga. Anyway, sana may natutunan ka sa video na ito, and kapag alam ko naman kasi pinanood mo to, kaya alam ko na pupunta ka ng Bangkok or may plano ka na pumunta dito sa may Thailand. So sana panoodin mo rin yung ibang series natin ng Bangkok Thailand na videos para magka-idea ka kung alam mo yun, pupuntahan. Napakarami kong i-share, or kapag nauna tong video na ito, i-share na videos sa Bangkok Thailand. Nagpunta rin tayo ng Chiang Mai, meron din tayong series ng Chiang Mai vlog, so pwede nyong panoorin yan. So sana nakatulong ang video na ito. So sana mag-subscribe ka sa ating channel kung interested ka sa mga travel tips, and also like this video para ma-recommend pa tayo ni YouTube. And also for daily updates, follow me in my Instagram and Facebook account. This is WonderJ saying bye bye mga ka-Wonder, and see you sa ating mga next na vlogs.